Ayun na nga at simula na naman ng mainit na usapin natin dito ngayong linggo na ito, Monday. Alam naman natin pag Monday, grabe ang mga balita. Pinakamatinding balita ngayon ay yung presko ni VP Sara Duterte at talagang nagimbal ang buong political scene sa Pilipinas at lahat nag-react na. Ultimo siguro yung mga nananahimik dyan, biglang napareact bigla, di ba? Kaya, ano ba masasabi ninyo, mga banateros dito sa presko ni VP Sara Duterte? Master Judea. Sa akin, ito, pumagaspas na yung pakpak ng Agila. Ito ang tinatawag natin na kumbaga sa gera, all-out war na ito. Dahil ikaw ba naman, sabihan mo yung presidente ngayon na pag hindi sila tumigil, ipapahukay yung bangkay na kanilang tatay at itatapon sa West Philippine Sea. O sige, huwag kayong tumigil sa panggagamit ng West Philippine Sea para siraan ang tatay ko, siraan kami. At diyan ko itatapon yung tatay niyo. Well, medyo nakakatawa at sa kabilang banda, medyo seryoso yung pagkakasabi ni VP Inday Sara. Pero abangan natin. Wala pang reaction no? Wala pang reaction yung kabilang panig. So mag-aantay pa rin tayo. Oo nga Ikaw, Coach Oli. Actually, ang dami ng nagtatahunan. Ang daming asong ulol ngayon, ha? Oy, wala akong binabanggit. Baka naman isunod nyo ako sa mga demanda nyo. Paek-ek, ha? O, walang gano'n na. Basta, ang daming tumatahol ngayon. So, kung guilty ka, sapul ka. Ganun lang kasimple yun, hindi ka naman aso siguro para isipin mong ikaw yon. Basta, daming tumatahol-tahol ngayon. Ikaw, Jay. Okay, salamat po sa inyo. Wala pa ba? Akala ko tapos na. Go. Hindi, mga parang matatawag silang mga laruang disusi. Yeah. Pag hindi mo sinusiyan, hindi rin magsasalita, hindi rin kikilos. Maraming puputak ngayon sa maraming pagtatanggol sa kanilang pinuno, no. Andyan yung mga aso ni Tamba ngayon na nagkakahulan sa Congress. Ang nakakatawa dito, yung mismong binabanatan ni VP Sara Duterte hindi umiimik. 'Di ba? Hindi umiimik pero yung mga hindi naman binanatan, hindi kasali ay umimik. Dalawa lang ibig sabihin niyan Una, takot yung mga binanatan. Or baka naman inutusan sila na sila ang umimik, 'di ba kung bakit gano'n na nangyari. Nakakatuwa lang kasi parang parang hindi nyo ba kaya si VP Sara Duterte, kaya hindi nyo kayang harapin, kasi tandaan niyo yung words na ginagamit niya, although it seems na parang sabi nga nung iba, it's hindi siya pang VP. Gayunpaman, may dahilan, merong rason, 'di ba? Ibig sabihin hindi ho basta binitawan 'yon. Halimbawa, 'yun sa issue doon sa gusto kong ganunin yung ulo, 'yun ang pinapalabas ng media lang. Yung gusto kong ganunin ang ulo. Pero nakalimutan ata nila yung pinaka-punto ni VP Sara doon, which is yung hindi pagbigay ng relo. Kanina pinag-uusapan natin 'yan, 'di ba? Yung hindi pagbigay ng relo. Ano ba kasi? Kayo, alam niyo yan. Ano ba ang ibig sabihin ng hindi pagbigay ng relo ng ating Pangulo doon sa sundalo? Balita nga natin, yan daw ay isang tradisyon na. Tradisyon yan na ginagawa pa yan noon pa. Meron pang ang halimbawa daw niyan before na kung saan kahit yung sapatos, 'di ba? Kahit yung sapatos ay po 'yun, hiningi minsan yun at may one time daw na isang presidente na umupo nang wala ng sapatos yung isang kanyang paa. So sa madaling salita po, ito po'y merong dahilan, may tradisyon at yun ang pinaghugutan noong sinasabi ni VP Sara Duterte. Kanina may maganda ka sinabi tungkol doon sa tradisyon na yan. Bakit ba? Ano bang ibig sabihin yan, tradisyon na yan? Sige, Jay. Ang pagkakaalam ko, kapag hiningi sa'yo bilang regalo yung relo na yan, isa yung patunay
or na ikaw ay sumusuporta at susuporta sa mga militar. Yun yung natatandaan kong simbolo nung ng isang bagay na hinihingi ng isang sundalo. Oo. Parang pinapakita mo na handa ka ring suportahan yung mga sundalo ng Pilipinas na handa rin silang magbigay o mag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Sinigundahan niya ni BP Sara Duterte, di ba? Kaya nga niya sinabi, yan yung mga mapuputulan ng kamay, ikaw relo lang. So, ano ba naman yon? Kayo, ano pa may dadagdag niyo doon sa issue ng relo na hindi pagbigay? Well, sige. Sige. Actually, lang yan. Dalawa lang yan eh. Maaaring yung suot na relo ay mahal. Mahal. Baka milyones yung relo. 4.5. 4.5. So, Hindi hindi niya, umano daw, ha? hindi umano. So, hindi niya maibigay. Ngayon, kung totoong mamahalin nga yung relo, ay may kasalanan yung mga amuyong niya sa paligid. Kasi bakit hindi nyo nasabihan yung presidente nyo na alisin niyang mamahaling relo kung hindi niya kayang ibigay? Kasi tradisyon na nangyayari yan eh. Or hindi niya talaga alam. I mean, ang presidente ay clueless dito sa mga tradisyon, sa mga kanyang nasasakupan. Or pangatlo, yung gaya ng sabi mo, ito ay sagisag ng pagsuporta. Baka hindi siya nakasuporta. May malalim na simbolo. Oo, so... Bagay, may diba, nung nakarami na balita na may mga sinugod sa ospital ng mga sundalo dun sa Sierra Madre, mga nagutuman. Anong ginawa niya? Wala lang. Wala lang. But, well, in any case, hindi siya informed. Hindi niya alam na talagang ginagawa yun. Kaya, siguro, nasabi ni BP Sara yun dahil ano ba naman itong presidente? Kaya nga di ba nabanggit ni BP Sara na yung kanyang pagka-presidente ay parang wala lang. Wala ka. Sayo niya sabi na parang wala talagang alam. Nainis pa nga si BP doon dahil yung katabi niya na isa pa daw walang alam, tumawa. Tinawanan. Sino ba yun? Doon sa mga video lumalabas, si Gibo, yung National Defense Secretary natin. So, alam mo, dapat ito yung mga basic na alam ng mga pangulo ng National Defense Secretary na dapat alam nila yan, na isang tradisyon yan. Kasi sa tingin ko lang in my personal experience, sa ilang beses kong pagdalaw nun kay Pangulong Duterte, may protocol meron sasabihin sa'yo, ito lang ang pwede ngayon. Ito, bawal ngayon yan. So, kunwari, yung bawal magpa-picture, magbawal. May mga ano yan may mga times, may times na formal event yun, yung sa Malacanang, naalala ko. As in, pinatanggal yung sombrero ko, at saka tong shades ko, kasi formal event daw yon. Pero no mga iba namang time, hindi naman ako nagtatanggal. Nagbigay pa nga ako ng sombrero May kanya-kanya yan, may protocol na tinatawag na dapat sinusunod, di ba, ng mga bisita. So, ano ibig ko sabihin nito? Sa tingin nyo ba, sasadyain nung kakagraduate na sundalo na hingin yung relo kung hindi ito part ng tradition? It is part of the tradition, kaya niya ginawa. Hindi niya gagawin yon out of nowhere. Gusto ko lang, trip ko lang. Sigurado ako, baka nga naka-assign pa yun ikaw yung hihingi. Relo lang wag mo na hingin yung sapatos. Diba? So, relo lang. Iyon ang Ang hindi ko magets, bakit hindi alam ng ating presidente? Hindi ba siya sinabihan ng mga supposedly protocol? O baka galing sa party rin yung protocol? Hindi natin alam. Baka mga may hangover pa. Ikaw, Master Judea, ano sa tingin mo? Well, para sa akin, sumablay dito, big time, ang presidente. Una-una, yung hindi nga niya alam. Parang lumalabas tuloy, napapatunayan ni PRRD yung sinabi niya na mga wala kayong alam na nagpunta kayo dyan sa Malacanang. So, dito kasi taon-taon namang ginagawa ito. Every time na nagkakaroon po ng ganyang okasyon, meron talaga si PRRD nga, lagi namin nakikita natin na talagang nabibigay siya ng relo sa mga okasyon na gano'n. So dito, sana naman lang yung mga taga-PCO, yung mga nasa likod niya, yung nagbibigay sa kanya ng advice or anything like that, sana naman, pinagsuot nyo na lang. Kung medyo mamahalin yung suot na relo, pinagsuot nyo na lang mumurahin. Madali lang naman yun Kung hindi po pwede, yung relo na suot-suot mo, hindi mo pwedeng ibigay, magrason ka na lang. Galing pa to sa ninuno ko, hindi ko pwedeng ibigay. Hayaan mo,
sa susunod na pagkikita natin, bibigyan kita. Kaya, ang masama pa dito, nagtawanan pa. Alam naman nila kung ano yung tradisyon, pinagtawanan pa. At mga leader pa itong nagtawa, no? Parang napahiya tuloy yung kadete. Tama si Boss Bay eh, na hindi naman gagawin yun ng kadete na ikaw hihingan mo presidente ng relo. Ginawa niya yun dahil nga nangyayari at tradisyon. Kaya doon, sumablay. Si BP Sara, nakita naman talaga natin na talagang hindi natuwa si BP Sara Duterte. At ngayon nga, pinagkakaisahan si BP Sara Duterte dahil doon sa kanyang mga sinabi. Isa na yun, yung regarding doon sa relo. No? May isang kongresista na nagsabi na magpatingin daw sa doktor si BP Sara Duterte dahil parang may problema daw sa kalusugan. So hindi na sinabi na problema sa utak. Bakit yung mga mukhang baliw dyan na sumisigaw-sigaw pa dyan sa stage habang namimigay ng ayuda, bakit din nyo ipatingin? Mas nakakahiya yung gano'n, yung mga nag-i-e-e dyan sa ibabaw ng stage Di ba? Pero alam mo sa akin, kahit anong paikot-ikutin natin, hindi excuse sa isang presidente, kaya alam mo yan, kaya hindi mo alam, anong klaseng presidente yung gano'n? Parang, ano ba yan? Tradisyon hindi ko na mahanap kung anong palusot pa ang pwede niyang gawin sa nangyaring yan. Pero okay, let's give him the benefit of the doubt na sige, hindi niya alam. Pero yung pagsagot niya, sagot talagang may minamatay yung mga maliliit. Kasi ba't ko ibibigay yung relo ko sa iyo? Why? Di ba? Bakit? Diba? Pwede mo, gaya sabi ni Master Judea, pwede ka na magsabi, sige mamaya, sige Pwede ka mag-rason. Pwede ka namang tumatanggap ng yung kausap mo tapos bigla ka na lang magsusuplado. Yung ugaling ganun, medyo negative para sa akin. Actually, Coach Chole, no? Etong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ayaw talaga nilang tradisyon. Natatandaan mo kung bakit nag-away-away sa Kongreso? Dahil hindi sinunod, nagalit si Marcoleta dahil hindi sinusunod ng majority ng House of Representatives yung tradisyon na matagal na ginagawa diyan sa Kongreso. Diba? Ayaw talaga nilang tradisyon Ito, isa na naman na patunay na ayaw talaga nila ng mga tradisyon na yan. Gusto nila, kung anong gusto nila, yan masusunod. Jay. Ay may nag-comment dito. Sabi ng isang sundalo, hindi naman daw yung tradisyon. So ang lang diyan, kahit hindi na ho tradisyon yun, ang na lang tayo, doon na lang tayo mag-focus sa pinaka-simbolo nung yung paghingi ng kagamitan ng isang presidente ng mga kasundaluhan. Ito yan basahin ko. Pag hiningi ang relo, ibig sabihin, hinihingi ang oras mo para sa bayan. Handa bariya lang naman presyo ng relo para sa kanila kumpara sa buhay na inaalay ng mga kasundaluhan. No, wag na natin sabihin na kasi may mga nababasa ako, Coach Master Boss Bay, na bakit daw binibig deal yung about dyan sa relo? Relo lang naman daw yan at hindi naman daw yan maituturing, wala naman daw yan hindi naman daw yan tradisyon pa. May mga nagsasabi na hindi daw tradisyon. Pero alam niyo, napakasakit lang na isipin mo na napakasimple nung hinihingi ng isang sundalo. Yung sundalo nga kaya nilang ibigay yung kanilang buhay para sa bayan. Tapos yung hinihingi nila na relo lang, sabihin na natin 4.5 million, di umano, yung relo na suot niya. Pero parang buhay. Tapos pera, di ba? Parang mas matimbang pa rin sa akin yung buhay ng sundalo kaysa dyan sa relo na yan. Pero nagsimula tayo sa usapin itong relo dahil doon sa pugot ulo na sinasabi ni BP Sara Duterte. Yan po kasi yung pinaghugutan nung kanyang mga komento na hindi pinapakita ho ng ibang media. Ibig sabihin, she's not just trying to say na gusto ko lang, trip ko lang pugutan ng ulo kasi bullshit na ako dito sa kasama ko. Hindi yon. Ang punto niya dito, kasi yung mamamayang Pilipino na nalait, lalong-lalo na po yung isang sundalo na kakagraduate pa lang na
nakaramdam ng pagmamata mula sa Commander-in-Chief. Kaya nainis si VP Sara Duterte. What kind of leader are you? That's the context. Yan yung whether this is tradition o hindi. Kasi sino ba? I mean, may mga nagsasabi, nasabi nitong vlog na to, sabi lang niya yun. Naniniwala ba kayo doon? Hindi naman lahat ng porket sinabi ni ganyan. Totoo, anong malay nung iba? Tama. So it's either totoo o hindi yung tradition. Pero may mga nagsasabi talaga ng mga sundalo na part yan, ginagawa talaga yan. Kasi eto isipin nyo, ginawa kay PRRD yun. Isipin nyo kung hindi ito tradition. Di sana, from that time, pinagbawal na nila, ginawa kay PRRD ito, uulitin to na uli ng mga sundalo. Pagbibili na sila, walang manghihingi sa inyo, Kasi, how are we going to know kung tradition o hindi? By simply logic. Ano yung logic? Bakit inulit? Kung hindi tradition ito, at ito'y isang initiative lang, individual initiative, ibig sabihin, sisitahin na nila yung susunod. Wag nyo nang uulitin niya, mali yung ginawa nitong kasamahan nyo dati, ibig sabihin, simple lang, kaya inulit, it's part of the tradition, o kung hindi man tawag tradition, nakasanayan na, parte na yun, at yun ang kinasasama ng loob, hindi binigay, the way sinagot. Pwede mo naman sabihin, sige, mamaya, para tuloy-tuloy yung maya na lang, sige, usap tayo. Pwedeng ganun di ba? Instead na, ba't kayo bibigay? Di ba? Bakit? Bakit? Anong? Yun ang sinasabi natin dito. It's how and papaano niya ito sinabi. Ika nga. Hindi lang po yun ang naging issue dito sa sinabi ni VP Sara Duterte. Ito pa, meron pang sinabi si VP Sara Duterte na maganda ito Hindi kailanman nang gipit si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang mga kalaban sa politika. Iyan ang giniit ni Vice President Sara Duterte sa isang press con. Binanatan din ng bise ang mga politikong patuloy na naninira sa kanya. Si Jason Rubrico magbabalita. Okay? Ako pa rin yung they can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Yan ang mainit na banat ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference kamakailan laban sa mga politikong patuloy siyang sinisiraan at ang Office of the Vice President. Bagamat araw-araw siyang inaatake, hindi niya naman daw pinagsisihan na tumakbo siya bilang Vice Presidente. Naisip niya raw kasi na kahit hindi siya tumakbo sa pagkabise at magdesisyon na lang na manatiling alkalde ng Davao City ay siguradong hahabulin pa rin naman daw siya ng mga politikong nakapalibot sa Pangulo. Meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar, sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon, diba? Napakadali nila ako isuspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Hindi rin pinagsisihan ni VP Sara na nakipagtandem siya noon kay Ferdinand Marcos Jr. para sa 2022 elections. I'm sure merong rason ng Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Siguro yun yung rason para ganito gawin ko sila ng kayo lahat. Drag me to hell. Pero sa gitna ng nangyayari ngayon sa politika, lalong-lalo na sa ugnayan nila ni Marcos Jr., ay hindi niya naman aniya hiniling na sana ay nakipagtandem na lang siya kay dating presidential aspirant at dating vice presidente Leni Robredo. Hindi, ma'am, inuukog og nidaog sila ni doon mangyapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC gyapon na nila sabot na. Si Trillanes o si Leni magkauman man na sila. So kung presidente si Leni, ilahag gyapon na di ICC.
Aminado si VP Sara na nagawit lang siya para manalo si Marcos Jr. Mismong si Senadora Amy Marcos Ania ang nagkumbinsi sa kanya na makipagtandem sa kanyang kapatid dahil kung hindi ay matatalo umano sila ni Robredo. Samantala dahil nga sa mga hindi tumitigil na political na pag-atake laban sa kanya ay may nasabi ang bise kay Senadora Amy sa isang group chat. Sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Kaugnay naman sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Vice President Sara na hindi kailanman nanggipit ang kanyang tatay ng mga kalaban sa politika, lalo na kay Robredo. Si PRD, in all fairness to the person, hindi yung nanggigipit ng tao, hindi niya ginipit si Leni Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Sabi pa ng bise na walang sinumang politiko na sinuspende si dating Pangulong Duterte dahil sila ay kaibigan ni Robredo. Hindi siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Leni? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila sila ni Robredo. Wala. Kahit aniya ang mga mortal na kaaway sa politika ni FPRRD na sina dating House Speaker Prospero Nograles at dating Senador Sonny Trillanes ay hindi kailanman ginipit ng kanyang ama. Matatandaan na sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., ilang politiko na kilalang kalyado ni dating Pangulong Duterte ang sinuspinde ng kasalukuyang gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News. Ayun, grabe. Malaman talaga at marami pang tayong i-discuss dito. At isa sa mga sinabi ni VP Sara Duterte dito, hindi ko alam kung ano ang dahilan pero nilagay ako ng Diyos dito bilang Vice President ng ating bansa. Ako, alam nyo yung mga lumalabas ngayon sa social media, kung makikita ninyo, lahat kasi nagre-react na eh. 'Di ba? Yung mga congressman, alam natin yung mga tuwadcom, 'di ba? Yung tuwadcom na 'yan, react na sila ng react as in grabe sila maka-react, halatang apektado sila sa sinabi ni VP Sara Duterte kahit hindi naman sila yung kinakausap, react sila ng react. Pero mas matindi ang reaction ng mga netizen patungkol po dito sa sinabi ni VP Sara Duterte. At isa nga diyan ay yung ngayon na yung time na lumalabas talaga kung sino yung tunay na kaalyado, tunay na hunyango, at higit sa lahat, dito na lumalabas yung talagang sino ang para sa bayan at sino ang para sa pera. Ngayon na ito na yung panahon na yun. Kaya hindi na pwedeng ikaw ay nasa middle o nasa gitna, ika nga. Di ba? Na saan ka ba? Doon ka ba sa proyektong hinahangad-hangad ng mo o para ka talaga sa bayan? Ngayon nga, kung papansin niyo, magtataka kayo dito. Meron akong laging nakikita, hindi ko alam kung bakit ko lagi nakikita tong mga animal na vlogger na to, na mga pinklawan, na dati, galit na galit sila kay Marcos. Sobrang galit na galit sila kay Marcos to the point ayaw nilang ipalibing si Marcos. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Inilibing si Marcos Sr. Di ba? Binatikos ng todo si Pangulong Duterte doon sa pagpapalibing ng Marcos Sr. And yet, ano nangyari? Ngayon, na sinasabi ni VP Sara Duterte na gusto nyo, hukayin ko yung tatay nyo. Alam mo, hindi pambabas kasi iniisip kagad ng iba, pambabastos yun. Hindi po, may meaning po yun. Anong ibig sabihin nun? Yung aking ama, na hindi naman ninyo kakampi talaga. Hindi nga pinili si Bongbong, 'di ba? Na bilang Vice President, hindi nga ipinwesto si Bongbong bilang sekretary niya. And yet binigyan ng marangal na libing ang inyong ama. Gusto niyo bawiin ko 'yun? 'Yun ang dating nun. Hindi siyempre literal na hukay. Ano ba naman? Ang tanga-tanga niyo naman.
literal na huhukayin niya doon tapos itatapon niya, hindi nahuli siya doon. 'Di ba? Hindi pwede 'yon. Pero ibig lamang sabihin nun, symbolism 'yon na kami ang nagpalibing diyan. Kahit kalaban namin, kahit hindi namin kayo kakilala noon, kami ang nagpalibing diyan. Gusto niyo bawiin na natin lahat yung mga pinagagawa sa inyo? Yun eh. Tapos magtataka ka, yung mga pinklawan na vlogger, galit na galit kay BP Sara Duterte. Dati, di ba ayaw nyo nga palibing? Anong kaplastikan meron kayo? Ayaw nyo nga palibing eh. Diktador ang tawag ninyo. Ngayon, kung makahirit kayo na, lalo na yung dalawang vlogger na pasarcastic pero para naman tanga. Kung yung nakaganon lagi? Oo, yung ewan ko kung feeling niya vlogger siya, pero pagka titignan mo naman, pretending to be nasa middle, pero hindi naman nasa middle. Halatang binabanatan si BP Sara Duterte, ang mga Duterte, dahil alam nilang makikinabang, di ba, ang kanilang pinklawan na amo na si Leni Robredo. Ayo, ano masasabi niyo doon sa sinabi ni BP Sara Duterte tungkol doon sa purpose nitong press con? Sige, ako, naiintindihan ko yan eh. Yung binanggit ni BP Sara at sinabi niya pa doon sa GC na kung saan nandun si Senator Amy. Dahil si Senator Amy yung nag-convince sa kanya na tumakbo siyang VP at tulungan yung kapatid. Naiintindihan? Tapos ngayon, tahimik ka, wala kang magawa. Ngayon, nasa pakiramdam ni BP Sara, binudol mo ang buong Pilipinas. Ngayon, wala kang magawa, tahimik ka dyan. Diba? Kasi sinabi niya doon mismo sa maraming nakakita, doon sa GC nila, nakasama kung saan kasama si Senator Amy. Dapat lang yun. Kasi isipin mo, ang laki ng... Ito si Senator Amy kasi ang tagal-tagal na niyang nakagitna eh. Mapansin nyo, di ba? Parang, kaya nga maraming natutuwa ngayon doon sa sinabi ni BP Sara dahil at least alam nila hindi siya nabubudol ulit ni Senator Amy. Yun. Yun ang maliwanag ngayon. Kasi, eto wala tayong pinapatamaan pero pag tinamaan kayo, di kayo yun. Kasi, for some time, marami pang lumalangoy sa dalawang ilog. Meron pang pinipilit pa ng mga ibang vloggers na si Amy ay dito sa DDS. Hindi nga. At least ngayon, nilinyahan na ni BP Sara at siguro itong mga vloggers na to medyo nagising na rin sila. Marcos pa rin yan eh. The last time I checked, si Senator Amy, Marcos, wag niyo pong kakalimutan. Alright. So, sa akin naman, ganito po talaga mangyayari. Ito nangyayari sa atin ngayon. Ito ay nangyayari dahil sa sobrang dami ng mga taong manggagamit. Ginamit yung mga Duterte. At syempre ngayon, kung sino ang magagamit nila, doon sila ngayon didikit. May mga tao, o mga politiko na nagbabait-baitan sa harap ng tao, sa harap ng kamera, pero pailalim pong tumirada. Ngayon, halatang halata, di ba? Na may binabanatan ng mga Duterte, pero yung binabanatan, katulad ng sinabi ni Boss Bay kanina, tahimik. Etong mga kongresista ang gumaganti, ang bumibira sa mga Duterte. Dahil kay BP Sara Duterte, nabubulgar itong mga kalokohan at kapalpakan nitong mga nasa gobyerno ngayon. Tulad na lang, halimbawa natin, yung Rilo, di ba? Si BP Sara Duterte ang nagbulgar doon. Hindi naman sana malalaman ng taong bayan kung hindi kinuwento ni BP Sara Duterte. At itong mga mamahaling relo, mga mamahaling bag na nakikitang daladala ni Representative Kimbo, nangyari yun or nabulgar yun dahil sa panggigipit nila sa mga Duterte. Lalo-lalo na kay BP Sara Duterte. Yung mga supporter ng mga Duterte, naghanap sila ng ngayon, ng paraan kung paano makakaganti doon sa maling mga bintang ng mga kalaban ng mga Duterte. So nabalikan natin yung big deal kanina. Ginagawang big deal yung relo. No? Hindi, actually big deal po talaga yun. No? Big deal. Dahil kung doon sa maliit na bagay, sa simpleng bagay, nagkakamali ka, may posibilidad na magkamali ka doon sa malalaking bagay. At tingnan natin kung ano nangyayari sa bansa natin ngayon. May mali ho ba o may tama ho ba?
Yun lang. Yun. Jay, Dugtungan ko masasabi lang ka? yung sinabi mo kanina about sa mga pinklawan. Siguro na kaya siguro sila nagkakaganyan kasi napapakinabangan nila ang gobyerno ngayon. Dahil alam naman natin yung ibang mga pinklawan na So, anong tawag sa kanila? Ha? Manggagamit din. Hindi na. Sila na yung bagoong. Oo. Gobyerno yung mangga eh. So sila yung bagoong. Sausawan ng mangga. So hawawa na. Hindi kasi may mga may mga pinklawan at dilawan na may mga kaso ngayon. Pero nandiyan sa gobyerno, gala-gala lang diyan. Siguro kaya kinakampihan nila dati sukang-suka sila isa sila sa mga humahad lang sa pagpapalibing kay Senior Marcos, pero ngayon dinidepensa nila. Nakakadiri lang kasi biruin mo, idinura na nila yan, sinipsip pa nila ulit. Oo. Yan ang ano ngayon eh. Yan ang sitwasyon ngayon lalo na itong mga pinklawan. Akala kasi nila, ginamit nila to eh. Parang pinaganda nila yung imahe ni Leni Robredo na sasabihin nila na kesyo, kita nyo na, mananalo naman pala si Leni Robredo kung hindi kinampihan ni BP Sara Duterte. Ibig sabihin, mahina tayo talaga si Marcos. Oo. Sabi ko nga, tanga talaga nito mga pinklawan. Sorry lalo na yung mga vlogger nila na parang sinasabi nila, tingnan nyo na, alax ni Leni Robredo. Tanga. Hindi nyo pa rin na-gets? Kaya nga siya natalo eh. Bakit? Ay, si Sara eh. Kung wala si Sara doon, panalo. Sige, panalo kayo. Mas malakas kay Marcos. You're emphasizing na mas malakas kay Marcos. Okay, fine. Pero si BP Sara, mas malakas pa rin kay Robredo. Mantakin mo isang vice-presidente ang nagbitbit sa presidente para manalo. Ibig sabihin, ang hina ng presidente ninyo na si Leni Robredo, kahit anong pagpapapogi ninyo, pagpapaganda ninyo diyan sa BP ninyo diyan sa presidente ninyo na si Leni Robredo, pag si BP ang lumaban, wala. Tain kalalabasan ninyo. Baka nga itong 2025, mga inidoro ang kalabasan ng mga kandidato ninyo sa Senado eh. Tingnan natin. Hindi, kasi may mga kandidato silang mga parang maganda-ganda. Di ba may mga alam mo, hindi ko maintindihan yung advertisement ninyong yun. Pangtanga lang talaga. Pero may tanong ako. Si convicted child abuse, ano ba yun? Pinklawan, dilawan? Hindi, ano yun? Makakaliwa yun. Sausaw. Oo. Pero alam ko nila yun. Pumipink din yun eh. Pumipink din. Si Anli Virus. Ano na dilaw. Pink yun. Pink yun, di ba? Kaya, ngayon, kaya pala. Pero alam mo kung bakit ginagawa ng mga pinklawan yan? Kasi nawawala na sila sa issue eh. Kahit yung banggaan ngayon, talagang ang usapin ngayon, pula at saka DDS eh. Yun ang totoo. Wag na nating itago pa yan kasi gusto man natin or hindi, realidad yan. Talagang wala na sila sa equation. Yeah. Kaya siyempre, sasawsaw sila ng sasawsaw kung saan sila makikinabang. At siyempre, pagtutulungan nila yung malakas. Kasi kung sakaling matalo yung malakas na malabo sa paningin ko, pag matalo yung malakas, kaya nilang gibain yung ginagamit nilang kinakampihan ngayon. Kasi weak nga eh. So it's easier to defeat yung weak. Actually, maganda yan Maganda yung punto mo na yan. Kaya nga yung mga... Hindi, kasi tanga naman talaga yung mga tanso. Wala tayong magawa. Yung mga tanso na feeling ninyo, kinakampihan ninyo si Marcos, pagdating ng 2028, lalo na yung mga bayarang vlogger na palipat-lipat, dahil kulang sa chupageti, yung mga vlogger na ganun, palipat-lipat, di ba? Bakit kanyo? Pagdating ng panahon na hindi na makapagkandidato, kung nag-succeed kayo, kung lang, pero hindi naman. Yung sinasabi nga ni Coach Oli, na mapababa ninyo, mapabagsak ninyo, kunwari, magdesisyon si BP Sara Duterte, ayoko na, gulo-gulo. Hindi na ako tatakbong presidente. Maniwala kayo, ang makikinabang niyan, si Robredo. Kaya kayong mga tatanga-tangang tanso, kung gusto ninyo si Robredo makinabang, sige, ipagpatuloy ninyo yung katangahan ninyo. Ito nga may dugtong ko lang, saglit lang Mga bobo talaga. Alam nyo ba, pagkatapos wasakin ng mga dilawan or pinklawan ang mga Duterte, akala nyo ba, ibabypass na nilang si Marcos? Hindi. Pagtapos nilang wasakin, pero hindi naman mangyayari yun eh.
Pero ito ay akin lang sariling opinion na pagkatapos nilang wasakin o siraan ang mga Duterte, isusunod nila si Marcos. Mapaglaro ang mga dilawan, noon pa man galawan na nila yan, kaya huwag kayong magpakasigurado, Master. Correct. Tandaan nyo, noong unang panahon, yung mga dilawan na yan, ang bumalahura dyan sa mga ina-idolize ninyo, lalo-lalo na kayong mga loyalista. Tapos kayo, tuwan-tuwa kayo na kumakampi sa inyo. Parang hindi nyo naman kilala. At itong mga dilawan, tama yung sinasabi ninyo, tama yung mga punto, no? Na ginagamit lang nila yung Marcos para pabagsakin si BP Sara Duterte, parang katulad na sinabi ni Coach Oli, para pagka napahina nila ang mga Duterte, kaya nilang tibagin si Marcos. Pero tandaan natin, mga loyalista, sama-sama tayo dati nung nakaraan, 2 years ago, 2 years ago, no? Sama-sama tayo na pinabagsak ang mga dilawan na yan. Tapos ngayon, tinuturing yung kakampi. Ano ba naman yan? That was 8 years ago. 8 years? O, 2016, pinabagsak natin ang mga dilaw nun, di ba? Ay, sige. Kasi 2022, hindi tayo magkakasama sa mga tanso eh. Sa bagay. Di ba? Hindi tayo nabudol eh. 8 years ago. Yun, hindi tayo nabudol. Tama. Hindi, yun nga, napaka-importante na maintindihan natin yun. Hindi ho kakampi ang mga yan. Alam naman ho natin kung anong winalangyan yan, ang bayan natin. Huwag nyo kakalimutan, kaya nga tayo lahat ng Duterte eh. Kasi winalang niya yung bayan natin eh. Alam mo, tayo bilang mga Pilipino nun, concern tayo sa droga nun dahil sa nangyayari. Ngayon ba nakikita ninyo? May pinost nga ako eh. Nagdodroga sa tindahan. Wala na siyang pakialam. As in, parang pakialam ko, wala naman akong ano. Alam mo, hindi ko sinasabing masama ang pulis Marami naman pulis dyan na napakabuti na at inaayos naman yung bayan natin. Ang problema kasi, yung leader eh. Pag yung mga leader inaasikaso politika instead na peace and order, napapabayaan tuloy yun nasa baba. Yun ang nagiging problema. Pag napabayaan na po yung sa baba, yan na nagkakaroon yung mga small crimes, di ba? Yan na yung, kasi tandaan niyo, droga, yan ang source ng halos lahat ng krimen. From rape, from snatching, kasi yan eh. Nagiging epekto yan. Kung hindi naman epekto, maaaring yan ang dahilan kung ba't nila ginawa, magnanakaw sila. Alam nyo, nakita ko sa ngayon, dati wala nang ganyan eh. Wala ka na mapapanood sa news na ganyan eh. Ang napapanood nyo sa news noon, nanlaban, si ganito kaya patay. Nanlaban, si ganito kaya patay. Ngayon, pinasok yung ganito, nawawala yung bata, natagpuan na ni-rape, na ganito. Bumalik na tayo uli dun sa dati. Isipin nyo yun Tapos, yan yung ating nilabanan noong 2016, kaya tayo nagsama-sama. Sabi nga ni Master Judea, is dahil para masipa yun. Ngayon, kasama nyo yun? Di ba para kayong tanga? Gusto nyo bumalik tayo dun sa ganon? Bahala kayo sa buhay nyo. Dadamay nyo na naman kami. Di ba na ayaw namin, gusto namin ng isang strong hand. Pinakita ni BP Sara dito. Yung ganyang klaseng kamay na bakal, ika nga. Na, ano yun, talagang windang ang ating bayan nung nagsasalita siya. At ito pa, Boss Bay, Jay at Coach Oli. Medyo nakakalungkot lang kasi kitang-kita naman natin ang realidad na talagang maraming droga. Pero may nagtatanggol pa rin, may nagsasabi pa rin na mas malala pa rin noong panahon ni Pangulong Duterte, mas maraming droga. Huwag na ho tayong magbulag-bulagan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, pag ikaw nakita ka sa Facebook na kahit nagkukunya-kunya raw, nagbibiro-biro ka regarding sa droga, uulihin ka, tatrabahuhin ka, pupuntahan ka. Ngayon, nanak ng teteng. Binablog na. Actually, yung pinost mo, Boss Bay, hindi lang yun. May mga nauna pa doon na talagang gumagamit sila ng mga parapernalya, ganon. Ginagawang biro pa nga sa mga vlogs nila. Pero noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi nila ginagawa yun dahil nga talagang nilalabanan natin ng droga. Kaya doon sa mga nagbubulag-bulagan pa rin, na nagkukunyari pa rin, na hindi nyo nakikita, ayan sa kalsada nakikita natin sa kalsada ngayon, ang dami na namang baliw, ang dami na namang nawawala sa sarili. Ito, meron sa katabi ko. Di ba? Pero alam mo, madami ngayon. Buhaya. Ang daming buhaya ngayon nagkalat. Grabe. Nakakalat lang dyan sa banda-banda dyan. Ako madugtungan ko yung sinabi nila Master Judea at Banat Bayan. Kaya nga napakagaling ni PRRD.
dahil talagang inuna niya yung ano. Yung ano kasi, ang problema kasi ng Pilipinas at lalong-lalong yung mga sindikato na yan, yung mga krimen, dapat talaga magsisimula ka sa ugat eh. Alam niyo yung pinakaugat ng mga krimen dito, ng lahat ng krimen sa Pilipinas is droga talaga. Kasi yung mga kaso na yan ng rape, nagnakaw, pumatay, sanga-sanga na lang ng ano yan eh, sanga-sanga na lang ng droga yan. Kaya napakaganda nung ginawa ni PRRD na inuna niya yung ugat hanggang sa nabuwal niya yung pinakapuno. Kaso, napakapangit na ho ngayon kasi nabuwal na nga yung pinakapuno, kasama ugat, itinanim pa ulit. Nilagyan ng abono ng mga nakaupo ngayon. At ang masama niyan, they are considering it crime, yung ginawa ni Pangulong Duterte. Di ba? Yung tuwadcom na yan. Yung tuwadcom na yan, ginagawa nilang big issue yung reward system. Keso may reward daw, keso sinuportahan daw yung ganyang klaseng mga gawain ni PRRD. O bakit? Ang ganda naman resulta. Hindi nyo ba nakita? Pinuri nyo pa nga, yung iba sa inyo, pinuri pa nga yan eh. Maganda ang resulta. Kahit nga yung ibang congressman dyan, yung katulad ni Richard Gomez, di ba? Mismo talagang sinabi nila na maayos, na naayos yung kanilang lugar. Bakit? Alam mo, kaya nga, ito yung mga pulis na nakakausap natin, dati talaga tuwan-tuwa sila kasi kahit pa paano less ang trabaho. Less yung trabaho kasi pag nagsalita si PRRD, natatakot na talaga yung iba. Nagtatago na, o hindi kaya tumitigil muna, lumalayas muna, umaalis ng bansa, lalong-lalo na yung mga malaking krimen o crime syndicate. Ngayon, enjoy sila. Enjoy itong mga crime syndicate, itong mga drug pusher. Kaya tuloy mga kapulisan natin, hirap na. Di ba? So, tapos, iyan pa yung kanilang upunahin. Para tayo tangan nito. Nung panahon ni PRRD, nagtatago mga adiktos. Ngayon, binablog pa. Grabe. Pero meron akong nagustuhang sinabi ni BP Sara na malakas ang dating Yung sumisinga-singa siya. Hindi ako umiiyak at hindi rin ako nagko-cocaine. Malaman yun. Oo, sumisingot-singot, sumisinga-singa, di ba? Pero si BP Sara, mapang-asar din talaga yun. At saka kaya sila asar kay BP Sara Kasi pag nag-asar si BP Sara, dikit. Meron bang Pilipino ngayon na hindi alam ang tamba? Siyempre. Wala. Diba dikit Dikit lahat. At saka ang malupit dito sinasabi nila, meron kasi mga nagko-comment dyan na nag-breakdown daw, basta ako ano-ano. Relax nga si BP nung nagsasalita Alam mo yung ang nagbe-breakdown na tao, yung talagang, alam mo yun? Hysterical. Hysterical, yung umiiyak. Alam mo yun, tingnan yung mga asawa nyo. Di ba yung pag-asawa nyo, yung pagka galit na galit sa inyo, yun ang breakdown. How I wish yung asawa mo yung asawa ko ganyang galit na galit. Hindi ako nagko-cocaine. Yung ganun. Sarap siguro yung hindi kayo binubugbog, no? Meron kasi kumakalat ngayon, Coach, Boss Bay, tsaka Jay. May kumakalat kasi, sumasayaw-sayaw si BP Sara Duterte. Bakit? Pagka sumayaw ka, babaliw ka na. Meron nga dyan, yung sayaw, ginagawang pangkampanya. Ang dami dyan ng politiko, di ba? So, ibig sabihin, baliw din pala sila, marami dyan, yung sila sumasayaw, si Bong Revilla. Marami dyan. Ibig sabihin, baliw pala yun. Nag-TikTok lang si BP Sara Duterte. Mas baliw naman talaga yung yung sino mas mukhang baliw? Diba? Hindi, gagalit sila kay Kaya nga tama yung sinabi nyo kung papatest si BP Sara, patest nyo rin yung Tapos ito ba, yung pinaka-isa sa magandang pag-usapan dun, yung tungkol sa sobre na tandaan nyo, na sinabi ni BP Sara. Sobre na inaabot kay Marcos yung sobre. Pero hindi kinuha. Ang ginawa ni BP Sara, kinuha niya at sabi niya dun sa tao na nandito ba contact number mo? At ayun na nga, biglang may sinabi si BP Sara na napaka kapag ikaw ay bago-bago sa pandinig mo, hindi mo kabisado mga Duterte, iba iisipin mo
sinabi ni VP Sara, napakasimple lang gawin pero hindi pa nagawa. Ay, nako, may experience ako dyan. Yan. Ayun. Ito, Oh. malupit na experience ko. Dati kasi ginagawa namin ni Mocha yan bilang sa PCOO. May dadaling kaming folder na sulat. Email lang sa amin. Sana pakibigay kay Pangulong Duterte. So, dadali namin yon. Alam mo, bago makarating kay PRRD, tatanong muna sa amin ng protocol, mahaba ba yan? Sabi ko, hindi naman po. Kasi pag binigyan si PRRD, binabasa niya talaga. On the spot. Ayaw niya yung okay na to, bahala na kayo dyan. Hindi ganon. Pag nag-abot ka sa kanya, kukunin niya, babasahin niya talaga sa harapan mo para magbibigay na siya reaction on the spot. O kung kailangan ng tawag dito, kailangan ng tulong, on the spot, sasabihin niya na sa'yo, eto gawin natin ha. Ganun si PRRD. At ilang beses namin na-encounter ni Mocha yan. Kaya nga ako minsan nahihiya na magdala ng sulat. Minsan gusto ko dalang ibigay sa assistant niya. Pero ayaw kasi ni PRRD, gusto niya, siya mismo binabasa niya. Gusto niya, ma-actionan niya kaagad on the spot. Kaya nga, di ba, nung first encounter namin with PRRD after President-elect na siya, hindi pa siya nagiging wala pa sa Malacanang, nasa Davao pa lang. Yung papel na ibinigay namin, na 10 kahilingan ng mga Pilipino, binasa niya talaga. Kahit mula umaga, inabot na kami na madaling araw. Umaga kami nakapila, madaling araw namin siyang, madaling araw namin siyang nakausap. At nung nakausap namin siya, madaling araw na yun, binasa niya pa rin. Tapos sinagot niya isa-isa. Walang video to ha. Ibig sabihin, hindi for the video, yung kahilingan ng mga kababayan natin. Kaya nga kinabukasan, in-announce niya yung first 2 na kahilingan, yung 911 nationwide at saka yung 8888 anti-corruption nationwide din. So yun, ganun ang presidente. Diba? So ibig ko na sabihin, sana man lang, sabi nga ni VP Sara Duterte, sana man lang kinuha, oy, thank you, okay, I'll read this. Sana man lang ganun. Hindi So, diba? Napaka-basic na nga lang daw na gawain yun. Hindi ba nagawa? Kulang sa initiative. Ang tawag dyan. Diba? Kulang sa initiative. Kaya, Empathy. Yun yung kinainisan natin nung kay Diba? may Pinoy. Oo, yung empathy. Oo. Parang bumalik ngayon. Mas malala pa. At ito kaya, ako naiintindihan ko yung pag-alis ni VP Sara Duterte diyan as a cabinet member ni President Marcos Jr. Kasi kung ganito nga naman talaga yung palagi mo makikita, yung akala niya tama yung ginagawa niya, pero parang pinagmamalaki pa yung mga ginagawa nila. Kung ako naman talaga kay VP Sara Duterte, magre-resign ako pagka ganun. Kung laging mali, laging sablay. Kasi yung sinasabi ni VP Sara Duterte, marami na akong maling nakikita sa administrasyon na ito. Kaya ako napilitan na magbitiw sa aking pwesto. Yan ang sinabi niya At may request ako. Sana mabago naman yung Nananawa na kami. Kada magsasalita si VP Sara, kada may sasabihin si VP Sara, biglang magpe-press con yung mga buhaya. Tapos paulit-ulit lang Confidential fund, AJK. Pero may na-observe nga yung isa dito sabi, if you notice, during the TUWADCOM press release, no one except Barber displayed their fancy watch. Paulit-ulit. Oy, wala na silang Wala na silang mga relo. relo, ha? Nahiya na, no? Wala na. Wala na akong content. May hiya din pala to. Oo. Hindi, kaya nga doon mo makikita na medyo affected talaga sila. Di ba? Affected sila sa sinasabi ni BP Sara. Ganong kalakas si BP Sara Duterte. Affected, mantakin mo, i-control mo ang fashion ng isang tao. Di ba? Tsaka talagang napakalakas dahil hindi naman sila yung sinabihan Pero sila yung mga nag-react. Yun yung Bakit nagkaganon? Yun yung tinatawag nating influence. Ang lakas ng influence ni BP Sara na kahit yung kalaban niya, hindi nila alam, nakokontrol sila. Very effective. Diba? Napag-react kasi, tandaan po natin, yung pagsasalita ni BP Sara, yan po ay playground or teritoryo ng Duterte. Definitely hindi makakasagot dyan si Marcos at si Tamba. Hindi sila makakasagot dyan. So, ang kumokontrol ng sitwasyon natin ngayon, yung sagutan na yan, BP Sara. Kasi napapahiya si BBM dyan at saka si
Tamba dahil hindi nila kayang sagutin si BP Sara. Kailangan ang sasagot diyan yung mga vloggers nila. Kaya nga nung una ayokong mag-comment dito sa mga pinagsasabi ng mga Crocodile. mga kongresista na ito kasi hindi naman sila dapat ang sinasagot eh. Ang nagsalita, ang inaccuse o yung ang kanyang binanatan ay itong si Marcos at si Tamba. We are waiting na ikaw ang sumagot, Marcos at Tamba. Hindi, o si Speaker o ang Presidente, hindi yung mga vloggers mo, hindi yung mga kongresista, sila mismo. But balikan natin Kaya yung alam, issue. baka mamaya pag sumagot si Tamba, Pero balikan natin yung issue. Ibig sabihin, controlled ni BP Sara yung nangyayari. Na kahit kalaban, siya nangunguna. Hindi nila kakayanin si BP Sara sa ganyang laro. Laro man yan or away man yan, whatever you call it, teritoryo ng Duterte yan. Kaya nagmumukha silang dyan. Pero yung sinasabi mong line last na yan, gusto ko sanang tanungin ano kaya naisip niya? Bakit niya ginawa yun? Ginagaya niya yung, yung sa mga bata. Ginaya niya. Iba yung lumabas. Hindi ganun parang kaso pagdating parang sa may kanya, nagmukha siyang ablo. Anyway, tama yung sinasabi mo, Coach Oli, no, na kontrolado sila ni BP Sara Duterte. Kasi si BP Sara Duterte, napapansin ko, bago magbitaw ng mga salita niya, pinag-iisipan niya, alam niyang mangyayari. Yung House of Cards, tingnan mo, nagkagulo-gulo sa Kongreso, Marcoleta, nag-away-away na sila. At hindi nagsasalita ang mga Duterte nang hindi nila alam kung ano ang isasagot nila doon sa mga sasagot nila, sa kanila. Di ba? At yun nga, yung mga Marcos, laro na ng mga Marcos yun eh. Yung hindi sila magsasalita, kunyari mabait sa media, mabait sa harap ng tao, pero pailalim, medyo pailalim. Sa tingin ko medyo pailalim tumira. Gumagamit sila ng ibang medium, yung ibang tao, para atakihin yung mga tao na gusto nilang atakihin. Halata-halata naman na gano'n ang ginagawa nila sa mga Duterte. Ito yung, tapos may mga naglalabasan pa sa social media na yung mga si BP Sara, yung parang baliw na nakasuot. Tapos may mga kino-compare pa na pictures. Mga memes. Oo, di ba? Pero pansinin nyo, binababoy na yung itsura ni BP Sara, maganda pa rin. Yung iba sobra na sa edit, mukha pa rin Kadi. Ito pa pinakamalupit. Kung baliw pala yun, di mas baliw yung nagre-react. Nagre-react ka Dapat di mo na pinansin. Kabaliwan pala Alam nyo palang baliw yun. Ba't kayo nagre-react? So, mas baliw kayo doon dahil nagre-react kayo. Simple. BP Sara is leading. They are just reacting. Pero ito napapansin ko, parang gustong-gusto nila laging ginagawa ni BP Sara. Na-expose sila. Pero alam mo, excited ako doon sa sinabi niya, yung next week. Sinabi niya yun next week, pag-usapan natin si Tambi. Yun lang ako, excited ako dyan. Antayin natin yan, boss. Oo, sana. Makapunta tayo. Oo, no? Sa presko na yun, Paano ba pumunta sa presko ni BP Sara? Para may SMNI ata doon. Oo, SMNI, kami naman ang ipadala ninyo. Asarin namin yung mga iba magtatanong doon na tatanga-tanga. Oo, kasi may mga doon Alam niyo yun, hanggang ngayon na nabububuhan ako dyan sa ganyan, may mga tanungan doon na... Kaulit-ulit, no? Oo. Paulit-ulit. Halatang lang Naghahanap gusto nila kasi. mag-provoke ng... gusto nila mag-away. May masabi si BP Sara na ikakagalit ng mga Pero iba alam nyo kung nagawa niya kay PRRD noon. Kasi ginagawa nila kay PRRD yun yung mag-provoke. Si BP Sara Duterte... yung PRRD na relax na style. Relax na bumabanat. 'Di ba? Hindi nga siya, kahit anong pilit sa kanya, titigan ka lang niya, medyo yari ka na 'di ba? Iba kasi, kayo, na-experience natin, nakasama si BP, 'di ba? So, yung kanyang titig pa lang, talagang yari ka naman 'di ba? Pagka... Makuha ka sa tingin Oo. Kaya, yun ang ating ngayon. Yun ang ating pinag-usapan ngayong araw na to. Na ang bilis naman isang oras. Tsaka alam nyo, yung mga ganitong talagang display lang nila to para matabunan yung mga yung mga kabulastugan na ginagawa nila sa gobyerno. Katulad lang yan yung issue sa
6 trillion ni future Prime Minister. Oo nga. No? Asan na yun? Ba't hindi na pag-usapan yun? Hindi na pag-uusapan. Yung drug test, Pero wala na rin. yung kay BP Sara na 100, yung confidential 125. fund na ginastos sa Ulit-ulit. 11 days, kanya question. Pero yung 6 trillion, asan na? Wala. Ang dami lang nakalimutan ngayon. Yung sa Altagtag Batangas, nawala na yung magpapadrug test, nawala na yung PI, nawala na yung Maharlika investment fund. Ang dami na nawala na PhilHealth. maraming involved. Bilyon pera ang involved. Pero itong 125, dito sila nakafocus. Halatang-halata na talagang wala na silang ibang magamit dito sa mga Duterte, kundi ang EJK, ICC, at saka yung 125 confidential funds.